Nakauwi na ang 4 na lalaking kinidnap daw ng ilang na biktima ng Aman Futures Investment Scam. Hinigpitan na ang seguridad sa Zamboanga del Sur kasunod naman na i-report na krimen na may kaugnayan daw sa naturang scam. Samantala, naipadala na ang sabpina para kay Emmanuel Amalillo at sa mahigit 30 pang mga opisyal ng Aman Futures Group. May report si John Consulta. Mababakas ang pagod sa mukha ni Abdul Mohamed Lucman. Isa siya sa 4 na dinukot ng mga di pa nakikilalang salarin noong November 1 sa Marawi City. Dahil sa kaugnayan di umano nila sa Aman Futures Group investment scam. Yung kidnapper is actually asking for the return ng kanyang investment sa isa sa mga Lucman na agent nito ni Aman. But hindi nakapagbigay itong agent, so itong grupo ng Montilla family decided to kidnap the relatives of itong agent na Lucman. Bukod sa grupo nila Lucman, dinukot din ang isa sa mga pinaniniwalaang agent na di umano'y sangkot din sa investment scam na si Coco Rasuman. Huling nakita ang biktima 2 linggo na nakakaraan. Dahil sa mga pangyayaring tulad nito, hinigpitan ang seguridad ngayon sa Zamboanga del Sur. Plano ng PNP na maglagay ng checkpoints lalo na sa Pagadian City. Meron man kayo nalalaman ng mga other similar scam na nangyayari dito sa area dito, maaari pong magpunta kayo dito sa aming provincial office para makatulong kayo para hindi na mangyari pa itong mga bagay na ito. Samantala, 7 pulis ang iniimbestigahan ngayon dahil hinihinhalang may kinalaman din sila sa investment scam. Inilipat sila ng mga istasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Nauna nang sinibak sa pwesto ang 10 pulis mula sa regional office na itinuturong protektor di umano ng mga opisyal ng Aman Futures. Hawak naman ng Department of Justice ang reklamo ng mahigit 20 personnel ng PNP na nabiktima rin ng scam. May 2 Bureau of Fire Officers din na naghain ng reklamo. Kanina, naipadala na ang subpina para kay Emmanuel Amalillo, ang itinuturong nasa likod ng multibilyong pisong investment scam. Bukod sa kanya, nahihain na rin ang subpina sa 37 iba pang akusado. Lahat sila kailangan dumalo sa preliminary investigation ng DOJ sa November 7. Ayon sa Malacanang, tiniyak daw ng bansang Malaysia na tutulong ito para mahanap si Amalillo na napabalitang nasa Kota Kinabalu na. Nag-commit ang Malaysia na tutulungan tayo upang hanapin si Amalillo. Inihanda na rin kanina ang subpina para sa grupo naman ni Coco Rasuman na sinasabing sangkot di umano sa isa pang investment scam. John Consulta, GMA News.